Did you realize na ang Panginoong Jesus ay hindi siya gumawa ng isang kaharian at iniluklok niya ang kaniyang sarili doon sa trono at sinabi niya, kung sino ang gustong o nangangailangan ng kagalingan, lumapit sa akin. Pagagalingin ko kayo. Hindi niya ginawa yon kahit na kaya niyang gawin, kundi siya ay naglingkod. Pumupunta sa bawat bayan, sa bawat syudad, at ang lahat ng mga nangangailangan ay pinagagaling niya. At sabi niya, ang kaharian ng Diyos ngayon ay dumating sa lugar o sa bayan na ito. At ang isa pang marka ng buhay ng ating Panginoong Jesus ay pagbibigay. At bilang mga anak ng Diyos at mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay inaasahan din na ang magmarka sa buhay natin ay yung tinatawag na serving and giving. Sa umagang ito, I want to talk to you about the power and the purpose of serving. There is power and serving has a purpose. At yun po ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Si President John F. Kennedy, minsan noong 1962, bumisita siya sa NASA. Bumibisita siya at sa kasalukuyan na yon, wino-work out ng NASA ang kanilang proyekto na Apollo 11 na kung saan sila ay magpapadala ng tao sa buwan. So wino-work out nila ito at kung sa inyo po mga pag-aaral, halimbawa kayo ay nag-aaral, lumapag ang kauna-unahang tao sa buwan noong 1969, July 20 actually. 1969, but 1962, si John F. Kennedy, ito pag-buwisita sa NASA, wino-work out nila dati yung paglipad nila, inaayos nila lahat, pinag-iisipan, pinaplanong mabuti. May nakasalubong siyang isang janitor na may hawak ng broom. Ang pamagat nitong opening story ko na ito ay Janitor Who Touches the Moon. Sabi ni John F. Kennedy, anong ginagawa mo? What are you doing? Sabi niya. The janitor replied, well, Mr. President, I'm helping a man or I'm helping put a man on the moon. Tinutulungan ko ang tao na makarating sa buwan. Well, ang maganda dito, nakukuha po ba ninyo? He did not see himself as janitor. Hindi niya nakita ang sarili niya bilang isang janitor lang. Nakita niya ang sarili niya na siya ay isang bahagi ng isang malaking proyekto. Hindi niya sinabing, ay, janitor po ako. Right? Normally, masasabi mo kasi focus ka sa sarili mo. Pero kung makikita mo na talaga naman na hindi lamang siya actually naglilinis, kundi siya ay tumutulong upang magkaroon at ang NASA, ang US ay makapaglagay ng kauna-unahang tao sa ibabaw ng buwan at makapag-explore. Yun yung kapangyarihan ng paglilingkod. That's the power of service when we realize that what we do, ano man ang ating mga ginagawa, no matter how big or how small, contributes to something eternal. Mark chapter 10:45, ulitin ko, for the Son of Man did not come to be served, but to serve. Yun yung marka ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, and to give His life as a ransom for many. Ang dalawang marka ng buhay ng ating Panginoong Jesus is to serve and to give. Did you realize na ang Panginoong Jesus ay hindi siya gumawa ng isang kaharian at iniluklok niya ang kaniyang sarili doon sa trono at sinabi niya, kung sino ang gustong o nangangailangan ng kagalingan, lumapit sa akin. Pagagalingin ko kayo. Hindi niya ginawa yon kahit na kaya niyang gawin na siya ay sa isang palasyo. Tumayo siya doon, lumuklok bilang hari at sino man ang gustong lumapit sa kanya para kagalingan, wisdom for example, ay makakalapit sa kanya. Hindi niya ginawa yun kundi siya ay naglingkod. Pumupunta sa bawat bayan, sa bawat syudad at ang lahat ng mga nangangailangan ay pinagagaling niya. At sabi niya, ang kaharian ng Diyos ngayon ay dumating sa lugar o sa bayan na ito. Ang isa pang marka ng buhay ng ating Panginoong Jesus ay pagbibigay at hindi pagtanggap. At bilang mga anak ng Diyos at mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay inaasahan din na ang magmarka sa buhay natin ay yung tinatawag na serving and giving. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as ransom for many.
The power and the purpose of serving. So number one, bibigay ko na pitong kahalagahan at layunin ng pagsiserve na makita natin at hopefully, and I pray, hindi lamang hopefully but I pray, na makita natin ang kahalagahan nito and then we can we can enter into a life of service na tinatawag. Or kung hindi man makita natin ang ating sarili na tayo ay hindi dapat humangad ng katungkulan o trono, kundi dapat tayo ay maghanap ng basahan. But the power and purpose of serving, so number one, serving breaks the chains of selfishness and cultivates humility. Ang tatak ng mundo sa ngayon ay pagiging makasarili. I realize na ang nangyayari sa ating kapaligiran ay bunga lamang o lumalabas sa puso ng tao na walang pagpapahalaga sa moralidad ng kapwa. Ang tao ay makasarili, walang disiplina, mainitin ng ulo. Yun yung pangyayari sa loob nila. Kaya yung mga nakikita mo sa panlabas, awayan dito, pangre-rape dito, ginagawa ng mga tao ang ganito, yun ay nagmumula sa loob lamang ng tao, decline sa moralidad. Ang isa sa mga problema ng tao sa ating kapanahunan sa ngayon is selfishness, pagiging makasarili. Sa katunayan, itong pagiging makasarili, ito ang tunay na kalaban ng ating pagsunod sa plano ng Diyos. Ito yung binrake ni Jesus, ang pagiging makasarili. Nung sinabi niya, Father, not my will, but your will be done. Nung sinabi ng Panginoong Jesus na I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Ang pinakakalaban mo sa buhay mo ay hindi ang diablo. Ang diablo ay talunan na. Wala ang kapangyarihan, inalisan siya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pinakakalaban mo sa buhay mo, ang pinakakalaban ng tao sa buhay niya, ay yung pagiging makasarili. Sa Philippians chapter 2, verses 3 to 8, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Ito ay pagtuturo ng Panginoon sa atin, sa kanyang iglesia, sa katawan ni Kristo Jesus. Tinuturo niya ito, isinulat ito para hindi lamang sa mga taga-Pilipos, kundi ito ay dapat na makita natin na anuman ang ating binabasa o naririnig mula sa salita ng Diyos, ini-embrace natin na parang sinasabi ng Panginoon sa atin o itinuturo o ikinucommand sa atin ng Panginoon. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. So, makikita ninyo na ang pagiging Kristiyano ay kakaiba. Iba tayo sa mundo. Ang mundo, interest ko muna, sarili ko muna. Amen. Tayo mga Kristiyano ay tinuturuan na magkaroon tayo ng katulad ng karakter ng ating Panginoong Jesus na hindi inuuna ang sarili. Nakakalungkot man sabihin, pero kahit na marami sa mga mananampalataya, uunahin ang sarili kaysa sa iba. Ay nakakalungkot man, uma-attend ng church. Pero pagdating sa choice, option, may dalawang option. Uunahin ko ba ang sarili ko na masasaktan ng iba? O tutulungan ko sila kahit na ako ang masaktan? Alin ang pipiliin ninyo? Ipinaalala sa atin again ng paglilingkod na ang ministeryo ay hindi tungkol sa status, katayuan sa buhay, kundi sa pagiging isang katiwala. Ang buhay ng tao ay stewardship. Everybody say stewardship. Hindi ownership. I pray na ma-realize natin na kahit ang buhay mo ay hindi mo pag-aari. Ito ay pagkakatiwala sa iyo. Entrustment. Ang paglilingkod din, it shifts our focus from what can I gain to how can I give. So binabago nito, ang paglilingkod ay nagbabago sa ating kaisipan o focus na dati ang ating kaisipan ay kung pupunta tayo halimbawa sa church, ano ang makukuha ko?
Kapag natuto tayo na maglingkod from the heart, babaguhin ka nito at ang focus mo ngayon, ano ang maibibigay ko? Hallelujah. Kahit na ang ating Panginoong Jesus pinakita ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Imagine, Jesus, doon sa John chapter 13, hindi na muna natin pupuntahan yon. John chapter 13, lumuhod ang Panginoong Jesus. Pagkatapos nila maghapunan, lumuhod, kumuha ng tuwalya. Nagulat sila, anong gagawin mo, Lord? Jesus, the Lord of glory, the Master, lumuhod, kumuha ng tuwalya, pampunas, binigkis. Kumuha ng planggana na may tubig. Unti-unti. Hinugasan. Yung paa ng mga alagad. Kaya nagulat sila, of course. Kaya ang naging attitude ni Peter, naku Lord, pagdating kay Peter, no, wag mong gagawin yan, Lord, wag mong gagawin yan. Hindi ako karapat-dapat. Sabi ng Panginoon, maliban na hugasan ko ang kamay mo, ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. So, ibig sabihin, ito tayo, Peter. Kung hindi ko gagawin sa iyo ito, wala kang bahagi sa akin. Kasi ganun din ang gagawin mo. Kung sasabihin mo na tagasunod kita, o kabahagi kita, dapat nakahanda ka din na maghugas ng paa nila. Ang klase ng paglilingkod, halimbawa, pagdating doon sa church, sa setup ng Panginoon, maglilingkod ka ayon sa ibinigay sa iyo na kaloob ng Diyos sa pagbibigay ng paglilingkod, ika nga. So, halimbawa, ang ibig ko sabihin, kapag tinawag ka ng Diyos na maging pastor, magpastor ka. Kapag tinawag ka ng Panginoon, halimbawa na tagapunas mo lang muna ng upuan sa ngayon, punas ka lang muna. Help ka lang ngayon at hindi pastor, huwag ka umastang pastor. Number 2, serving deepens compassion. Ang paglilingkod, kapag tayo ay naglilingkod sa puso, naunawaan natin ito at ibinigay natin ang ating puso para sa paglilingkod, nagpapalalim ito sa ating damdamin ng pagiging maawain. Sa Matthew chapter 9 verse 36, ganito ang sinasabi, But when he saw the multitude, nung makita ng ating Panginoong Jesus, imagine niyo ang senaryo, nung makita ng Panginoong Jesus, when Jesus saw the multitude, ang maraming tao, He was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Through serving, allows us to feel what others feel. Kasi sa halip na makita mo, grabe itong mga taong ito. Walang tulugan, inom dito. Anong ginagawa natin? Sa halip na maiinis ka na. So, pag ikaw ay na-develop sa iyo yung servant heart that you want to be a blessing. Amen. Unti-unti nagbabago. Naaawa ka na sa kanila. Unti-unti mo makikita, maaawa ka na lang sa kanila kasi para wala silang shepherd. Amen. Merong isang volunteer sa isang feeding program. Sa isang ministry nagsabi, dati bago ako tumulong, bago ako mag-volunteer, sabi niya, ang nakikita ko lang mga mahihirap. Kasi doon sa feeding program, nagpapakain sila ng mga mahihirap. Sabi niya, dati bago ako tumulong dito sa feeding program na ito, nakikita ko lang mahihirap. Ang mga mahihirap na tao, yun lang nakikita ko. Sabi niya ngayon, ang nakikita ko na mga pangalan nila. Nakikita ko na mga mukha nila. Nakikita ko na yung mga kwento nila sa buhay. Kasi natuto yung puso sa tunay na paglilingkod. You know, isa sa mga revelations, compassion grows when we serve with open hands and open hearts. Kapag tunay na naglingkod tayo, at ang puso ng paglilingkod ay nais kong maging mapaglingkuran ka, ituturing kita na nakahigit sa aking sarili. Anong meron ako na maibibigay ko sa iyo, halimbawa, kapag doon, humihigit siya kaysa doon sa pag-strengthen lamang ng samahan, ito ay bumubuo at nagbubuklod ng isang pamilya. Ephesians chapter 4 verse 16, sa the passion for His body, ang katawan ng ating Panginoong Jesus, has been formed in His image and is closely joined together and constantly connected as one
And every member, tayo yun, every member has been given divine gifts to contribute to the growth of all. And as these gifts operates effectively throughout the whole body, we are built up and made perfect in love. Serving is not just doing task. Ang paglilingkod, alam mo, sa paglilingkod natin, saan man kayo naglilingkod, but especially sa volunteer, sa church, sa atin, hindi lamang yun siya tick box. Pag-preach, Sunday ngayon, ako na yung song leader, check. Sila naman dyan, bayaan mo sila sa susunod naman, sila na. Hello? Be concerned. Kasi hindi ka lang song leader nung Sunday. Song leader ka pa rin, leader ka pa rin. Amen. Kapag nag-a-usher ka, halimbawa nakaschedule, nakaschedule o wala. Be ready to serve. Pakanda ka pa rin, humingiti ka pa rin. Hindi ka nakasimam, hindi naman ako-usher ngayon. Unity grows when everyone contributes their part. On Revelation, when we serve together, we grow together. Amen. So number 4, serving reflects Christ's character. So ito, importante ito, napakahalaga. Ang paglilingkod ay nagpapakita o sumasalamin sa karakter ng ating Panginoong Hesus. Ito yung sinasabi ko kanina, na sa ating paglilingkod, pagiging mahabagin, pagbibigay halimbawa, pagtatanong na, kumusta na? Because people will not care how much you know until they know how much you care. Ang tao nagbubukas siya kapag nakikita na nagkikare. Amen? Pero kahit na anong tama ang mensahe mo, kapag hindi natin na-touch yung puso, ganun pa rin, hindi nakikinig ang tao. John chapter 13, verse 15, sabi ng ating Panginoong Hesus, doon sa later part nung saan hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, sabi niya, "For I have given you an example." Binigyan ko kayo ng ehemplo o halimbawa that you should do as I have done unto you. Sabi niya, binigay ko sa inyo ang halimbawa na ang ginawa ko sa inyo, dapat ninyong gawin sa isa't isa sa inyo. So, yung sinabi ni Peter, halimbawa, na, Lord, huwag mo ako hugasan, Lord, huwag mo hugasan pa ako, hindi ako karapat-dapat. Sabi niya, kung hindi kita hugasan, Peter, wala kang bahagi sa akin. Kasi itong gagawin ko, ipinapakita ko lang sa inyo na ganito ang gagawin ninyo sa isa't isa. So, kung hindi kita hugasan, hindi ka maghugas ng paa ng iba. Pero dahilan sa naranasan mo na hinugasan kita, Peter, matuto ka maghugas ng paa ng iba. Amen. Kung naranasan mo, Peter, ang pagpapatawad ko sa iyo, magpatawad ka ng iba. Jesus' entire life and ministry, binasa natin yung kanina, modeled servant leadership. When we serve, we mirror His heart. Pinapakita natin, sinasalamin natin, pinapakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang humility, ang pag-ibig, ang pagsunod doon sa kalooban ng ating Ama. Pero sabi ni Mother Teresa, there's a saying na sabi niya, you are never more like Jesus than when you serve. Mas nagiging kamukha tayo ng ating Panginoong Hesus kapag tayo ay naglilingkod. Nagiging kahawig tayo. Amen. Meron ding kasabihan, the basin and the towel reveal more about Christ than the throne and the crown. Amen. Ang revelation dyan, sometimes people need to see Christ in you before they listen to you. Number 5, serving activates spiritual gift. Ang pagsiserve din natin, dito natin nalalaman yung ating mga spiritual gift. Kapag handa tayo na mag-serve, maglingkod, maging volunteer, for example, na-activate yung spiritual gift natin. 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11, but the end of all things is at hand. So makikita natin yan na malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Therefore, sabi niya, be serious and watchful in prayers. And above all these things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. 9, be hospitable to one another without grumbling. Verse 10, as each one of you has received a gift. As each one of you has received a gift. As how many? As each one of you received a gift. Minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Ang bawat isa sa inyo ay tumanggap mula sa Diyos ng kaloob. Meron kang kaloob. Ano itong kaloob na ito? It's something supernatural
that came from heaven, out from the character of God. Meron kang bagay sa iyo, sa iyo. Meron ka ng isang bagay na nagbuhat sa langit. Nagmula sa karakter ng Diyos, tinataglay mo. Kaloob. Each one. So ang ibig sabihin yan, ng each one, kapag tinignan ninyo yan sa Greek concordance, ang ibig sabihin ng each one ay all. Sabi niya, if anyone speaks, let him speak. So kung ang kaloob mo pagtuturo, magturo. Amen. Huwag ka kumanta. Basahin na lang natin, if anyone speaks, let him speak as the oracle of God. If anyone minister, let him do so as with the ability that God supplies. Sa bawat kaloob, ilan ang tumanggap ng kaloob? Each one. So anong gagawin mo kung ikaw ay tumanggap ng kaloob? Minister it to one another. So ikaw ay kikilos ayon sa, kumbaga, magmi-minister ka kasi binigyan ka ni Lord. Anong gagawin mo? Hindi mo itatago, imi-minister mo. Mi-minister mo ito papaano? Papaano? As each one receive the gift, minister it to one another. As if anyone teach, for example, minister it as according to God's ability or supply. Right? With the ability which God supplies. So, ibig sabihin, hahakbang ka doon sa kaloob mo, dahil alam mo na meron kang kaloob, maglilingkod ka. Pero hindi paglilingkod ayon sa lakas, kikilalanin mo din na, Lord, you will supply the ability. Ang tawag doon sa ability na yon ay anointing. Many discover their spiritual gifts through service, not before. So marami sa atin, halimbawa, ngayon pa lamang, maaaring sasabihin ninyo, Lord, anong kaloob ko? Karamihan, nakikita nila ang kanilang mga kaloob after nilang mag-serve, hindi before. So Lord, anong kaloob ko? Hindi mo makikita yan dyan. Hakbang muna po. Lingkod. Ay, yan pala Lord. Right? Yun yung na-acknowledge mo, andun ka, yayabong yung kaloob na yun sa'yo, at makikita mo. Serving is the training ground where gifts are refined. Sa paglilingkod, dito nare-refine ang gift kapag pinapagamit mo. I remember, una akong magturo sa labas, hindi ko na maalala, first time na tumayo ako sa church. Pero una akong magturo sa isang seminar, mali pa yung nasabi ko na example. Tiwalang-tiwala ako sa mensahe ko. My point is, sa mga una mong hakbang sa pagpapagamit mo sa Panginoon, maaaring magkamali ka. Maaaring hindi pa refine. Pero as hindi ka titigil, ayoko na, hindi na ako magtuturo. Pinagtawanan nila ako. Hindi ako nakapag-connect. Anong gagawin mo? Titigil ka ba? Ay, mali yung palo ko ng drums, ayoko na talaga. Uy, mali yung tono ko. Kung yun yung kaloob ng Panginoon sa'yo, na alam mo, use it, minister it, at makikita mo that God will supply you with the ability of God. You won't find your gift and your calling by sitting, only by serving. 6. Serving brings joy and fulfillment. Bilisan na lang natin ng konti. Acts chapter 20, verse 35. Sabi ni Paul, I have shown you in every way. Pinakita ko sa inyo sa lahat ng pamamaraan by laboring like this, that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus that He said, it's more blessed to give than to receive. There's a unique joy that comes from making a difference in someone's life. Serving alliances with God's design. Ang paglilingkod ay naglilinya sa atin or ginagawa natin kung ano talaga yung disenyo ng Panginoon sa atin and fills our hearts with purpose. Kasi ang disenyo ng Diyos sa atin talaga, mga kapatid, nasa paglilingkod. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na maging nasa trono. Si Jesus muna yan ngayon. Amen. Ang design talaga ni Lord sa atin, maglingkod kay Lord. At sa paglilingkod, there is greatness in serving. The Gentiles of this world,
ang hinahangad nila titles. Pero sabi niya, hindi katulad niyo. Kung sino ang gustong maging dakila sa inyo, dapat nakahanda na kumuha ng basahan. Revelation, the happiest people are not the ones who are served the most, but those who serve the most. Yan yung pinakamasasayang tao. Hindi yung pinaglilingkuran ng higit kaysa yung mga labis na naglilingkod. Amen. And number 7, last but not the least, serving creates true legacy. Ang paglilingkod ay nagki-create ito ng tunay na legasiya or pagpapasa, tumatawid sa mga salit-saling lahi. I strongly believe, hindi ko na babasahin scripture, I strongly believe that naniniwala talaga ako that you're serving Christ today are seeds you are planting for your children's future, even to their eternity. So, i-encourage ko po ang mga magulang na kahit minsan nakikita ninyo yung mga anak ninyo na parang walang nagbabago. Huwag kayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Every act of service is a seed that produces fruit beyond our lifetime. The people you serve today may be the ones who will shape tomorrow. Huwag kang tumigil sa paglilingkod. Ang conclusion ko, the towel and the throne. Yun yung conclusion ko. Nasa dito, pinakita ng ating Panginoong Jesus doon sa John chapter 13, 1-17. So babasahin nyo na lang yan. Pinakita ng ating Panginoong Jesus yung nilagay niya sa tabi niya yung kanyang robe at kumuha siya ng towel at siya ay naglingkod. Ang tanong sa bawat isa sa atin, the question for us today is, at honestly, tanong natin sa ating sarili, will I pick up the towel or keep chasing throne? So, ang ibig sabihin po niyan, ay, pag may nabigyan ka ng pagkakataon sa buhay mo sa ngayon, may opportunity. Isang titulo, title na ibibigay sa'yo. Alin ang pipiliin mo? Ano ang dadamputin mo? Basahan o luklukan? Anong pipiliin ko kapag nabigyan ako ng opportunity sa generation na ito? Nailatag sa aking harapan ang dalawang bagay. Trono o basahan? Ang tanong ko sa sarili ko, alin kaya ang dadamputin? Posisyon? O yung kabuuan ng puso na, Lord, kahit na walang posisyon, maglilingkod ako. Kahit palihim, Panginoon. Palihim ng mga dalangin, palihim, Panginoon, ang pagre-release ng pananampalataya. Amen. Kahit walang titulo.